Okay, tuloy-tuloy na tayo. Para hindi tayo matagalan. Okay? Tensya lang, may minuto na naman. Ang oras, alas 2:20. Okay, ang oras sa buong Kapulan, alas 2:20 ng hapon, no? Kamusta? Okay naman? Lahat may natutunan. Okay, dahil lahat may natutunan, so sana lahat kayo, pagdating nyo sa labas ng bansa, lahat kayo ay magtagumpay, okay? Sana kung anong natutunan nyo, may apply nyo pagdating sa labas ng bansa. No? Masarap, no? Pag ikaw ay nagtagumpay, tama? May kasama yan. Kasama sa tagumpay. Ano, ma'am? Talagang dapat lahat ganun. Yung mga OFWs na uwi na Pilipinas, dapat lahat ay magtagumpay. Okay. So, ipinakilala na ako ni Mr. Julan. Natandaan niyo pa ba pangalan mo? Okay, ang pangalan ko, Bidawi Mr. Sam Carvao sa tagapagsalita ng Ami Papiros Manihang Saturday. Nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ba't kayo nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Mabilis pa ako magsalita, sir? Mabilis? Okay. Nagmamadali, no? Anong gusto nyo? Ma'am, anong gusto mo, ma'am? Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Sabihin mo lang sa akin, ma'am. Gawin ko. Okay. Pero may napansin ako, ang ganda ng ano ka. Taga saan ka, ma'am? Taga saan po kayo? Taga Cagayan po. Cagayan. Kala ko, taga Kapis kayo. Magpita sa kamay mo pag gano'n. Kita nyo. Grabe. Sigurado ka, ma'am? Taga Cagayan ka lang, ha? Baka mamaya sa Cagayan ka lang nag-ooperate. Mag-upload po kayo. Grabe. Pang ilang balik mo na, ma'am? Ha? Pang ilang balik mo na? First time mo. Madami itong mano doon. Madami itong employer doon na makagusto. Kasi siyempre, pag ganyang kamay, masipag yan. Tama, ma'am? Pumatay ang brahibo. Pero, sino taga Iloilo dyan? Iloilo meron? Ha? Ma'am, damo to. Damo man to, ma'am. Ikaw taga dito ka, ma'am? Taga? Bol ka. Kawid siya ng ano ko dati. Si ma'am, taga Bol. Okay! Ayan. May tumawag na. Bantayan nyo, ang cellphone nyo, baka may tatawag na. May tatawag na sa inyo. Nandiyan na ba yung huling speaker? Pag huling speaker, lumabas na kayo. Kasi bakit? Nako, di ba? Bakit kaya? Lumabas na kayo kasi nandiyan na yung huling speaker. Okay. Dapat nagla-live ako ngayon pero hindi na ako nakapag-live kasi walang signal, no? Importante, kito lang signal. Importante, malaga, no? Yan. Musta may nantok? Sabi ni ba, bakit kayo siya nandito? Anong nabanggit ni Sir Julan kanina? Ha? May nabanggit? Wala? Pakilimutan nyo na agad? Grabe kayo. Pero may natutunan sa mga sinasabi ni Sir Julan. Sigurado? Okay. Mag-exam ako ng 1 to 50 items. Ang passing score is 149. No? Malalaman ko kung kayo lahat ay mayroong natutunan. Kasi bakit? Pag may natutunan ka, napakalaga yan. May apply mo pagdating sa labas ng ating bansa. Okay? Yan po ang gagawin ko dito ngayon. Exam, 1 to 50. Ang passing score, 149. Exam pa? Exam pa? Hindi na. Sagot. Hindi na. Sabi ng iba, hindi na kasi gutom na nga kami, mag-exam pa. Tama? Okay. Kita ko kay kanina, lahat kayo masasaya Pero ng iba na gano'n.
Dito, subukan mo, papayagan kita na umidlip dyan. Pero, tingnan na natin kung kaya mo matulog. Okay, so, may pinawisan. Mainit ba? Sir, pinatay mong aircon. Ah, hindi naman mainit. Ha? Malamig pa? Mainit na? Sir, nga, ganun. Sir, dito. Alam nyo. Kasi, so gina, sabi na ba, anong kayang pakay ng mama na to? No? Anong pakay? Okay, ganito na lang, wala nang exam, ihanda mo na sarili mo. No? Maraming salamat na dito kayo ngayon. Good luck, welcome sa yung lahat. Gusto nyo dapat ang welcome nyo. Kasi ako muli dumating. Kaya natuloy ang minum kampo. Pero okay lang. Okay lang, sir? Okay. So mag-exam pa, sir? Hindi na. Hindi na. Kasi bakit? May kita ko pagdating sa exam eh. Actually, madali naman kasi multiple choice. Hindi na filling the blanks, no? Multiple choice, no? Oh, okay. So wala nang exam. Para matapos na tayo agad. Okay? Last dos. Media na ng hapon. Okay. Mr. Sam Carbajosa ng AMIPA o FW. Mr. Sam, bakit ka nandito? Nandito ako dahil sa napakalagang mga services para sa inyo. No? Mahalagang services, Mr. Sam, ay ang dami naman yung natutunan din kanina. Ano pa yung sa'yo? Dito. Just in case of emergency. No? Maraming kanina, may narinig ako kanina, may mga OFWs na pagkaroon ng problema, sabi ni Sir Julian, siguraduhin mo na para makuha mo yung insurance, no? Siguraduhin mo na. Natotoo yung nangyayari sa'yo, no? Ano daw? Di ba? Totoo yun, mga nangyayari. Ang iba natatagpuan na nga eh. Galing sa naiya, no? Iiwan ako, ihatid daw dito sa kung saan, pauwiin. Pinapakawalan lang kung saan naglakad-lakad, no? Kaya hindi nang dilakad-lakad yan. Hindi lahat taga dito lang yan. Ang iba dyan, OFW. No? Nagutuman, problema, tama? Walang sahod-sahod, may mga sinasaktan. Bago pa uwiin, i-injectionan muna. Para daw, para mawala sa sarili. Hindi na makapagreklamo. Yan ang sabi ng iba. No? Kaya dapat, sa buhay OFW, pag may problema, dapat, kunting problema na sa labas ng bansa, alam niya na kung paano lutasin ang problema. Dapat mayroong mabilisan na aksyon sa paglutas ng problema sa mga katulad din ng mga OFWs. Tama? Tama. Kasi kayo, bakit? Mabilisan na aksyon. Huwag na natin hintayin na pag nagka-problema ka, mas lalong lumunod, sigurado, uwi ka ng Pilipinas, talagang hindi mo. No? Hindi mo na alam kung anong dapat gawin. OFWs, tandaan, mga first timer, ang hirap ng uwi ng Pilipinas na problema ang dala mo. Dapat, pag uwi mo ng Pilipinas, ang dala mo sa pamilya mo, pera, mga biyaya, magmula sa labas ng bansa na yung pinaghirapan na binigay sa iyo ng may kapal. Pinaghirapan mo, tama? Para mapasaya mo ang iyong pamilya, hindi para dagdagan ang problema ng iyong pamilya, tama? Ang mga bayaning OFW, ang mga OFWs dapat uwi ng Pilipinas na tagumpay, dapat may dalang pira sa pamilya, tama? Hindi yung pag-uwi ng Pilipinas, problema ang dinadala. Anong maganda? Yung uuwi ka, OFW ka, tinatawag ka na bayani, uuwi ka ng Pilipinas na puro problema ang dinadala, pira, grasya, ang iyong dala. Dapat, mga biyaya dala mo, hindi problema ang dala mo sa Pilipinas, tama? Tama. Ang tanong ko lang, lahat ba kayo ay naniwala kayo ng mga bayani? Yes po. Naniwala kayo? Sino ang ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad? Taas. Thank you. 10. Sino ang first timer? Taas yung mga kamay. 11. 10 ang first timer. 11 ang 10 ang ex-abroad. 11 ang first timer. Yung hindi tumataas ang mga kamay. Ang tanong ko, ano kayo? Sabi niyo ba dyan, nakatingin na sa akin, pakialam ko sa'yo. No? Ganun lang naman. Kasi pakialam ko sa'yo. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. O ngayon, dahil alam ko na, may first timer, may ex-abroad, no? May ex-abroad, may first timer. First timer, kayo ang unang, no?
ang unang, bida ngayon. First timer. Dapat, pag binanggit kung ano kayo, marinig nyo, dapat sabay palakpak lahat. Okay? First timer, tandaan nyo, kayo ang mga bagong bayani. Tama? Tama. O, wala bang mga kamay? Bagong bayani. Mga ex-abroad. Kayo, ang mga lumang bayani. Tama. So, may mga kamay din, siyempre. Saan ex-abroad ka ba? Halatado naman sa buhay. Halatado naman talaga siya na ikaw ay ex-abroad. Pero kung konti lang yung ex-abroad ngayon, ex-abroad, pagpamanin nyo na. Kung hindi sinabi kanina sa inyo, sasabihin ko sa inyo ngayon. Kasi baka mamaya, nakaupo ka lang dyan, nakatingin ka lang sa akin, kunyari nung tumatango, pero nasa isipan, bilisan mo. Paulit-ulit lang naman to eh. Tama? Kasi, ang nasa isipan, ex-abroad. Sabi ng ahensya ng gobyerno, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Kaya, kailangan ka mag-PIDOS tuwing alis mo, patungo sa labas ng bansa. Bakit? Nung nasa labas ka ng bansa, wala ka sa Pilipinas, tama? May panibagong batas na ipinapatupad ang ahensya ng gobyerno. Alam mo ba yun? Wala ka sa Pilipinas tama? Tama. Dapat alamin mo, pag uwi mo na Pilipinas, dapat, apply ka man uli, aalis ka ng Pilipinas, dapat mag-undergo ka pa rin ng PIDOS. Kasi ang sabi ng UWA, mandatory seminar ang PIDOS. Malinaw? Ina. Kamusta? Ex-abroad, nagamot lang nasa isipan mo ngayon. Nung kanina, iniisip mo, paulit-ulit pa naman. Paulit-ulit na naman to puro lang ng PIDOS. Di ba? O at least, nagamot na. Yung iniisip mo na gusto mo itanong sa mga speaker, hindi mo lang man, na itanong sa akin, hindi mo inaitanong, pero nabigyan ko ng solusyon ang problema mo. Kaya ako nandito. Ngayon, ex-abroad, iparinig niyo sa mga first-timer. Magtanong na ako sa inyo, dapat ex-abroad lang ang sasagot. Pag sumagot kayo, yung pinakamalakas na sigaw, dapat ang sagot niyo sa akin, masarap lang o hindi. Huwag kayong lilihis, mga ex-abroad. Sinong ex-abroad nga? Taas kamay, ex-abroad. Taas. Thank you. Okay. Ex-abroad, parinig niyo yung totoong buhay, OFW, sa labas ng bansa. Mayroong mga nagtagumpay, mayroong hindi. Mayroong naka-encounter ng mga problem doon, mayroong hindi. Mayroong sinasaktan, minamaltrato, kung ano-anong klaseng pamamaltrato, mayroong hindi. Mayroong biktima ng panggagahasa. Tama? Tama. Hindi lang babae, pati lalaki. Tama? Tama. Lalo na pag maputi. Kintab ang noo. Walang dito. Tama, sir. Yan. Walang pinipili. Ang ibang lahi. Basta na pagtilpan ka. Lalo kung pagpalakad-lakad ka na sa ganito. Totoo yun. Alam nyo, bakit ko alam? Kasi wala pa naman PIDOS ito noon. Matagal na ako sa serbisyo. Mahigit o magtatatlong dekada na po na serbisyo na ako. Hindi ka ba pinanganak noon? Sir, ako'y nasa serbisyo na. Sir, ilang taon ka na, sir? Ha? 50! Sir, tanungin mo ako kung ilang taon na ako. 40 po, sir. 75. Thank you, ma'am. Ayan. Thank you, ma'am. Ikaw ang nagpapabata ng edad. Okay! 75, no? Grabe siya, no? Hindi palatado, no? Okay! Ngayon, ex-abroad. Mangutana ako, mangutana. Magtatanong lang. Yung mangutana, salitang Latin yun. Ang ibig sabihin. Ha? Mangutana. Ibig sabihin, lahat kayo magaganda at gwapo. Okay! Ex-abroad, ang sagot nyo sa akin, masarap lang o hindi?
Yung totoong buhay. OFW. Sigaw niyo pinakamaltas. Okay? Example, masarap buhay, OFW, hindi. Masarap! Hindi. Hindi, ulitin ko. Yung totoong buhay ha. Sabay-sabay, masarap buhay, OFW, hindi. Hindi! First timer! Narinig nyo? Nagpakatotoo, sumagot sila hindi. Pero si Sir ang sagot, masarap. Totoo din. Ikaw, Sir, masarap, tama? Basta, Hindi na rin. Oh. Sa totoo lang, buhay OFW, hindi lang sobrang hirap, sobrang sikip. Tama? Tama, sir. Sobrang sarap. Tama, ma'am? Ganon ang buhay OFW. Hindi lang sobrang hirap, sakit, pero sobrang sarap na. Bakit? Pag kumita ka na. Tama? Hirap. Pero pag nagpagpadala ka, ang sarap ng pakiramdam. Tama, ma'am? Tama. Ibig sabihin, naranasan mo na ang buhay. OFW. Okay, ganun po. Yun ang totoo. Tama? Okay. Kasi kung nagpagpadala ka, ang tanong, sino ba ang may masarap na pakiramdam? Yung nagpapadala o yung pinapadalhan? Nagpapadala? Parehas, sir. Parehas. Okay. Sabi ni isa dito, yung pinapadalhan. Bakit? Siyempre, habang tumatanggap, no? Nag-iisip na agad, wow, may kasunod pa to. No? Ganun talaga. So, yun. May inantok wala? Wala. Concentrate. Ang focus ng mind sa akin. No? Huwag sa katabi. Dapat sa iyo lang at sa akin. Okay. Mr. Sam, sige. Maraming salamat. May natutunan na kami kahit ilang minuto ka pa lang dyan. Magtatanong ulit. Lahat ba sure na makaalis na? Yes, sir. Itaas yung mga kamay. Taas ulit. Sigurado ha? Sure na, sir? Sinong hindi pa sure? Taas yung mga kamay. Hindi ka pa sure, ma'am? Sure na rin. Sure na rin daw. Dapat, pag nagpidos ka, siguraduhin mo sure ka na. Tama? Anong silbi ng ano dito ko na? End of presentation. Tama? Ang kasunod doon, certificate. Tama? Ang kasunod doon ay flight. Tama po ba? Pero sana, after ko mag-talk, buo pa rin. No? Buo pa rin ang decision mo. May marinig man kayo sa akin. Sana, huwag ma-discourage. Kasi kung kanina, more on encouragement ang inyong narinig sa mga speaker sa akin, more on discouragement. Kaya pag narinig nyo, huwag mawalang pag-asa. Dapat buo ang desisyon. Walang mag-back-out. Okay? Baka mamaya pag uwi mo, sabihin mo na sa agency mo, ma'am, mabuti lang pinagpidos nyo kami. Kasi kung hindi namin alam to eh. No? Kasi sabi ng ahensya ng gobyerno, dapat malaman ng OFW, walang maitago sa bawat OFWs bago sila umalis. Dapat alam nila ang kanilang pinapasukan at alam nila kung anong batas meron. Tama? Tama. Kasi hindi madali buhay OFW. Ulitin, hindi madali ang buhay OFW. Tandaan, iba ang batas dito. Iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. Kaya kung bakit ang sagot ng mga eksador, hindi masarap buhay OFW. Tuloy hindi. Tuloy. Tuloy. Matuloy ka pa siya ito binapot. Ngayon, nakaamoy lang ko na. Sumisikip yung ilong ka. Okay. Tuloy! Ngayon ganito. Mr. Sam, bakit anong batas ba yun? May attorney ba dito? Engineer? Engineer, wala. Teacher? Nurse? Wala. Doctor? Wala. Okay. Kung wala, hindi wala. Okay. Ganun lang kasimple. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Kasi minsan, yung may matataas na posisyon sa labas ng bansa,
Merong mga hinahawakan niya ng mga subordinates. Tama? Dapat, pagdating doon, alagaan mo yung hawak mo ng mga worker. Hindi na pag oras na nagkakamali, tanggalin mo na agad kung ikaw ay may posisyon doon or tungkulin. Tama? Kasi bakit? Yan ang pagpunta mo doon, may obligasyon ka para sa lahat ng manggagawa, lahat ng subordinates mo na mapangalagaan sila para maging maganda ang inyong performance, makatapos kayo sa inyong kontrata sa loob ng 2 taon, uwi kayo ng Pilipinas na tagumpay. Kaya lang minsan, mayroong mga leader na kung saan, kunting pagkakamali lang ng worker, ng mga nasasakupan niya, no? Tanggal agad. Pag tinanggal mo, anong mangyari? Bawat nasasakupan mo, puro pagkakamali, no? Tinanggal mo na agad kasi ang pinapairal mo, yung posisyon mo. Tama? Dapat huwag ganun. May problema man, yung nasasakupan mo, turuan mo, i-guide mo, para hindi sila magka-problema. Bakit? Pag tinanggal mo lahat yan, puro bulilyaso, ikaw nang maiwan, ikaw nang matira doon. Masaya ka ba? Hindi. Masaya ba ang agency mo sa'yo? Hindi. Bakit? Nagre-reflect yan sa personalidad mo, yung ginagawa mo. Na kunting pagkamali, tanggalin mo na kasi ang pinapairal mo, mataas ang position mo. Dapat, as leader, sit as a good example to the followers. Tama? Ikaw dapat ang masunod. May pagkakamali man, tanongin mo na agad. May problema ba sa trabaho? Opo sir, hindi dinahirapan ako. Turuan mo. Ganun kasi. Kasi pag natuto lahat yan, lahat kayo, sabay-sabay uwi ng Pilipinas na masaya. Hindi nasira ang imahe ng ating bansa. Tandaan, hindi lang kasi ang umaasa sa inyong pamilya nyo. Sino? Buong bansa. Yung bansa natin, ang bayan natin, umaasa sa inyo. Bakit? Kung wala kayo na mga OFWs, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Malinaw? Kaya kayo tinatawag ng mga bayani. Sir, maniwala ka ba na ikaw ay bayani? Mabuti naman sir. Sa anong pamamaraan? No? Hindi ko na patagalan. Nagiging bayani kayo. Bakit? Dahil sa inyong naitulong na pag-angat ng ekonomiya sa ating bansa. Tama ba? Maliit o malaki ang sahod, pagdating sa labas ng bansa, kahit wala kang sahod-sahod, ini-expect mo kasi ngayon, akala mo okay. Ang sahod mo, after ng isang buwan, akala mo sahuran ka na agad, yun pala hindi. No? Then may obligasyon ka sa pamilya mo, gagawa ka ng paraan para hindi sila magutuman. Tama? Gutom ka man, gagawa ka ng paraan na yung gutom na yan, kasi wala kang sahod-sahod, akala mo, pagdating ng isang buwang trabaho, sahod agad, yung pala hindi. Kaya nakakaranas ka ng gutom, na yung gutom na yun, na dinanas mo doon, mahigit pa sa gutom na dinanas mo dito ngayon sa loob ng Pidos. Tama. Kaya, habang nakaupo ka lang dyan, nakatingin ka lang sa akin, nasa isipan mo, gutom na gutom kaya ako. No? Kaya, pag hindi ka marunong na speaker, lahat, lalabas yan mo lang natutunan at walang maalaala paglabas dito. Tama? Ang naalaala lang, ang certificate na kanyang daladala na sana wag maiwan. No? Totoo hindi. Magpadala ka sa Pilipinas! Maliit man ang sahod, o malaki, magpadala ka para hindi magutom ang pamilya mo. Inutangan lang ang pira, tandaan, magpadala ka. Pero ito pang isa, may bawas yun. Anong bawas doon? Tax. Saan ipinapasok ang tax? Sa kabanang bayan. Ang tanong, sino ang nakikinabang? Sasaling ko. Kayo nagsabi niya. Hindi ako. Okay. Ganon. Totoo hindi? Totoo! Kayo, kaya, tinatawag na bayani. Ngayon, magtanong lang. Ang oras, ma'am. 2:43. 2:43. Magtatanong ako. Kasi tuwing tanong ko, may nangyari sa inyo. Tuwing tanong ko, tuwing may sasabihin ako at may nangyari sa iyo, kung ang excitement mo kanina is 100%, magbawas ako ng 20% bawat may nangyari sa inyo. Ito ay may kaugnay sa batas na dapat niyong malaman ngayon. Okay? Buhay OFW. Sa kanilang pag-alis, dapat alamin niya ang batas na yun. Okay? Ngayon, magtatanong lang ako. Lahat ba ay nakapag-sign ng kontrata? Yes,
Sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga bilis. Sino nakapag-sign lang? Dalawa pa lang ang nakapag-sign ng kontrata. Tatlo. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Halos lahat hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Okay. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ni iba, sign ng kontrata. Bakit kami? Wala pa. Okay. Kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, yun ang surprise ko sa'yo. Kung kanina excited ka, super excited ka, 100% ang excitement mo, may tendency, mababawasan na ngayon. Kasi hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, pinagpidos ka na. Tama? Sabi ng iba, ganun ba? Oh, yes. So magbawas na ako ng 20% sa excitement mo. Ang natira is 80% na lang. At dapat siguraduhin na pag ikaw ay nakatapos tapos na sa pagpidos, sisiguraduhin na makaalis ka na. Kasi nasa batas, ang isang OFW mulang nag-apply at nabisahan 60 to 90 days prior, ibig sabihin 2 buwan hanggang 3 buwan, no? Dapat siya ay na-deployed na. Dapat wala na siya sa Pilipinas, nagtatrabaho na sa labas ng bansa at kumikita na ngayon, at dapat wala na siya sa kanyang inuupuan diyan ngayon. Sabi ng iba, ako nga 10 months na nandito pa rin. Problema hindi. Problema, kaya another 20% na naman ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 60%. 60% na lang. Kaya dapat siguraduhin. At dapat, bakit kailangan ka makaalis na? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapagpidos. Ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat, magkano? Katumbas na isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. Based on 1 month salary. Pero, sabi ng iba dyan, bakit sa akin? Sobrang laki. Ang DH, household worker, walang placement fee. Tandaan, sabi ng iba dyan, tahimik lang, bakit ako mayroon? Nangyari sa'yo, another 20%. Ang ibabawas ko, ang natira sa excitement mo is 40%. At ang tanong, pag nagbayad sa ang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa McDo? Sa Max? Mall? Hotel? O restaurant? Saan dapat magbayad? Dapat sa loob ng agency. Sabi ni iba dyan, tahimik lang. Agency? Bakit kami Jollibee? Dapat sa loob ng agency! Sabi ni iba, ganun ba? Pag nangyari sa iyo, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 20% na lang. Kaya dito, tuwing nagtutok ako dito, may nababanggit ako. Sinabi ko na lagi na dapat habang ako'y nakatayo sa harapan, habang patuloy na nag-lecture, wala nang lalabas, pasok, labas, pasok, labas, pasok. Ang gusto ko makita lang, pasok na lang ng pasok. Ang iba hindi naman talaga lumabas. Pero, ginamit ang cellphone. Ginamit ang cellphone, text agad doon. Ma'am, bakit ginawa niyo to sa akin? Ang dami ko nang naririnig dito ngayon. Mabuti na lang may huling speaker. Ang iba kasi lumalabas. Nung marinig, hindi nagpapaalam. Biglang lumabas. Hindi niya lang siya ay aking sinundan. Binuksan ko ng maliit ang pintuan. Sinilip ko. Nung sinilip ko, nakita ko mayroon siyang pinatawagan. At alam niyo, anong narinig ko? Sabi ko, bakit ginawa ito sa amin? May alam pa kayong papilos-pilos, wala namang pinirma na kontrata. Guys, problema yan. Dapat, katumbas sa isang buwang sahod sa labas ng bansa. At dapat, pag nagbayad, ano mayroon? Dapat mayroong kaukulang resibo. Sabi ng iba, nakatingin lang sa akin. Resibo. Problema hindi. Problema. Mr. Sam, ganun ba talaga? Yes. Mr. Sam, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Wala pa tong pidos, wala pa tong building ng video.
Wala pang lahat ng mga speaker ngayon dito. Ako'y nasa serbisyo na. Wala pang building niyan sa harapan. Chowking pa lang yan nun. Ako'y nasa serbisyo na. Guys, magtatlong dekada na po sa serbisyo. Kaya dapat magiging maingat. Katakot-takot man lang yung sinabi ko. Hindi ibig sabihin, pinadala ka ng agency mo dito upang takutin. Hindi po. Para mas subukan kung gaano katibay ang loob mo bilang isang OFW. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Tama po ba? Mayroon bang may naging karanasan sa labas ng bansa? Nagka-problema, sinasaktan ng employer? Wala naman. Yan, okay. Mr. Sam, gaano katotoong sinasabi mo? Anong batas mayroon? May ibig sabihin, lahat ng binanggit ko, kung nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay na kulong nakapagpiyansa sa batas ng illegal recruitment, paglabag sa batas ng illegal recruitment, ang kapalit noon habang buhay na pagkabilanggo. Kaya dapat ingat. Ingat po. No? Nangyari man sa'yo, mga nabanggit ko, sana huwag manghina ang loob. Dapat buo pa rin inyong loob, tuloy pa rin. Naalis para sa inyong pamilya. Tama? Okay. Mr. Sam, gaano ka totoong sinasabi mo? Alam niyo, kung mga year 2000 pa lamang, nakikinig na kayo ng mabalitan, aywan kung mga bata pa yata kayo eh. Kasi 75 years old na nga ako eh. May marinig kayo sa pagbabalita, mga problema sa loob at labas ng ating bansa. Pag marinig kayo sa extro, pag sinabi, extro lang, kasi pag nag-intro ako, iba yun, matagal ang usapan doon. Pag sinabi ko, nandito tayo sa loob ng Amipa Pilos, na kung saan isang OFW, ang nakaupo at pangalumbaba sa aking harapan. So, extro na lang. Sa extro, pag sinabi sa extro, at marinig nyo na ganito, mula sa lungsod ng Camp Crame, ito Simba Patrol 141 ang lagulat, simpila na may tulong lakas 50,000 watts, DWIG. Ako po yan. Sa isang radio, may marinig kayo. Mula sa lungsod ng Manila, ito ang RS News, Sammy Carvajosa, ang naglilingkod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Sa isang dyaryo, guys, ako si Kagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Lumay-luman ako sa dyaryo at saka sa radyo. Ang ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel na Kaagapay ECTV. Kaya kung bakit kanina wala lang signal, no? Mahina ang signal sa loob. Sinabutahi yata ako. No? Mr. Sam, gaano katotoo mga sinasabi nyo? Ngayon ganito. Kung mahilig kayo manood ng YouTube channel or sa online, no? Mga nasa social media, i-try nyo, i-search ang Kaagapay ECTV ngayon na mismo. Lahat ba may cellphone? Kaya dito, marinig nyo, pag ako nagbabalita sa YouTube channel, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang inyong Kaagapay, si Kaagapay natin sa Kaagapay ECTV. Ang Kaagapay ECTV, patuloy na naglalikod, nagmamasid, mapaaraman, at sa kailaliman ng gabi. Ako po yun. I-search. Lahat may cellphone? Lahat may cellphone. Okay. Kung walang internet, mahina din, no? Sige, i-search nyo sa YouTube. Search Kaagapay space ECTV. Search, sabay-sabay. Oh, ha? Subscribe na. Na-subscribe na? Sige, paki-search muna. Sige. Pag nakita nyo, sabay-sabay, itaas nyo lahat. Kaagapay space sa YouTube, ha? ECTV. Kaagapay space ECTV. Seconds, within 2 seconds, itaas ang mga cellphone kung nakita na. Taas, kung nakita nyo na, na. Sige, diyan pa, sa kabila. Sige, ha? Okay. Halos, no? Halos, na-search na, nakita nyo na. Nakita nyo nakasalamin, kulay itim, nakasombrero kulay itim. Walang iba, kung di ako po yan. No? Ayan. Ang daming subscriber. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kung hindi, i-subscribe nyo. Bakit? Para laging updated kayo sa lahat ng magaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Ha? Oo. Ayan, di ba? Ayan. Na-search nyo na. Ayan. Oh. Okay, makita nyo dyan. Ang dami ko pang babanggitin, pero hindi ko na tapusin. Lahat nandyan. 1,200 videos yan.
Kung isa-isahin ko yan, ipa-plus ko dito, aabutin tayo ng kinabukasan, hindi tayo matapos-tapos. Tama? Kaya ang ginawa ko, diyan na ako nagbe-base. Didiscuss sa inyo para maging mapabilis ang pag-ano natin ngayon. Mapabilis ang pagtapos natin sa pag-lecture dito. Ayos ba? May natutunan? Okay. Regarding doon, sa mga pumipirma, hindi pa nakapagsayan ng kontrata, hindi ka man nakapagsayan ng kontrata, huwag maglala, baka mamaya magagalit ka sa agency mo. No? Ang ginawa ng agency mo, no? Advance PDOS lang po kayo. Tama? Sabi ni iba, ay salamat. Akala namin, pahamak namin, hindi pa pala. No? Advance PDOS, ang ginawa ng inyong agency, ang purpose, hindi na kayo mahirapan pabalik-balik. Then after, at mabaon sa pamasahe, utang, and after ng pag-PDOS, maghintay ng ilang araw, tawagan for, final briefing. Sa final briefing, kasabay doon yung tinatawag na, signing of contract. Ayos ba? In signing of contract, be careful in signing of contract. Avoid signing of blank document. Okay? Kasi baka may pirma ka lang ng pirma, hindi naman nalagay yung posisyon mo. No? Blanco doon, posisyon mo. May visa ka. Pero pagdating mo doon, yung posisyon mo, hindi ka pala engineer, ginawa ka palang laborer. Tapos ka ngayon. Nurse ka, blanco ang posisyon mo, may pinirmahan ang kontrata. May pinirmahan ang kontrata. Pagdating doon, ang temporary na muna, housekeeping, kasi nagmamadali ng alis, housekeeping, kaya nakapalis, nabisihan ka housekeeping. Pagdating doon, dahil blank, ang pinirmahan mong posisyon, lagyan ng housekeeping. Hindi ka na nurse. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng technicalities, nang nagka-problema, wala na magawa. No? Kaya kawawa pag uwi ng Pilipinas. Kaya dapat avoid signing of blank document. Okay. Mr. Sam, matatapos na ba tayo? Malapit na. Ma'am, anong oras? Ha? 2:56. Okay. 2:56. Isa 2:54, isa 2:56, 2:57 sa'yo, ma'am. Okay, ito. Okay. Ito ha. So, dapat buo pa rin inyong loob. Dapat tuloy ang inyong pag-alis. Ha? May problema man. O dito sa Pilipinas, katulad na nabanggit ko, dapat i-inform ang inyong agency. Bakit? Ayaw ko mangyari. Nangyari sa 12 teachers. No? Itong taon. Nangyari sa 2 teacher. No? Girinab ang opportunity. Nag-resign sa trabaho. Ang in-apply ng trabaho sa labas ng bansa. Fraud picker. Nag-apply. 4 na buwan. Hindi nakalis. Nakapagbayad pa ng 280,000 bawat isa. Yung mga teachers nakalis. Hindi. Biktima ng tinatawag na illegal recruitment. Kaya dapat ingat. Sinundan ng 20 kalalakihan. Papuntang saan? Anong bansa? Baka doon din kayo pupunta, mga kalalakihan. No? Maganda ang trabaho. Kulang-kulang 500,000 ang sweldo. Pero pinagbayad ng 178,000 bawat isa. 1 year hindi nakaalis. Dahil hindi nakaalis, biktima ng illegal recruitment. Isang taon. Sabi ni isa dito, sir, sana kung nakilala ka lang namin noon pa lamang, sana mabawi pa pala namin ang pera namin. Yes, mabawi yan. Kung noon pa lang nakilala niyo ako, ay wala. No? Wala nang suspect, kayong naiwan dito. Hindi kayo ang umalis, siya ang umalis. Kaya nasa labas ng bansa, kayo ang kawawa. 170,000, magkano? Times 20. Mga taga saan sila? Batangas, Laguna, Cebu, Nueva Ecija. Baon sa utang. Guys, balik. Construction worker. Kaya dapat ingat, no? Ano man ang mayari? Pagdating dito sa inyo, dapat i-inform yung agency. Bakit? Pag hindi mo na-inform, nahuli ang suspect sa labas. No? Hindi alam ng agency, ginagamit ang pangalan ng agency, pati staff doon, yung nag-entertain lagi sa'yo, pag nahuli ang suspect, damay sila. Bakit? Anong kaso? Accessories of the crime. Dapat ingat. Pagdating sa labas naman dapat, alam nyo pa rin kung anong dapat gawin. Binigyan kayo na kanina ng mga number ni Sir Julan, tama? Pero hindi lahat ng number doon ay makontak mo. Makontak mo, hindi mo alam lahat ng tao makakausap mo doon. No? Arrogante ba o hindi? Tama? Nandoon lang na sila binigyan ng posisyon para magtrabaho sa mga OFWs. Sa loob at labas ng bansa, pero minsan, arrogant pa pag sumagot. Tinataasan ka ng boses, ikaw pang sinisisi. Samantala, dapat pag may problema, mabilis na aksyon ang gawin mo. Dahil OFW yan, bayani yan. Tama? Dapat ganun. So ganun. No? I-inform. Ang unang gawin nyo, pag may problema, ito ang pinaka-tips ko sa inyo. Pag may problema, huwag kalimutan ang inyong agency. Dapat agency ang unang mong tawagan, hindi kahit sino. Tama? Agency ang inyong i-inform.
Pakiusapan na maayos regarding sa naging problema mo. Ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema. Bakit? Baka may kung saan-saan ka, may kakilala ka sa Pilipinas, sumbong dito, sumbong doon, pati magulang mo, naapektuhan na. Nanay mo, tatay, pinapapunta mo ng Manila, no? Tapos singian ka ng pira ngayon, pamasahe, para makarating ng Manila, tama? Gagastos ka ng malaki sa pamilya mo. Kahit saan nakarating, katulad ng taga Negros Occidental, nakatatlong balik na. Actually, doon kay Rapitol ko pumunta. Nakatatlong balik na, wala pa rin. Ang ginawa sa akin, may nag-refer sa akin taga Negros Occidental. Kaibigan ko sa Quezon City, sabi niya may classmate ako dati, diyan sa Negros Occidental. Tuloy na tumutulong sa may problema. Pumunta sa akin. Pagpunta sa akin, sinamahan ko sa agency. Sabi niya, sir, iba ka pala, talagang umakyat ka, pumapasok ka sa agency. Ganun po ang ginagawa namin. Bakit? Ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema. Hindi mo makontak ng agency mo, mayroon akong number na ibibigay sa inyo, 0948-0939-707-063, 5135-480. Pwede nyo tawagan anytime. Sir, uwi ka na? Ha? Ha? Ano yung upload ka lang? Okay. Pwede nyo tawagan. Sino makasagot? Sa number niyan. Walang iba kundi ako. Kaya pag sinabi mo sa akin, "Hi sir, may problema po ko." Ang sagot ko siya, "Hello ma'am. Kamusta ka?" Kamusta ka? No? Ako ang action, ako ang papasok sa inyong agency, kakatok, no? Makipag-usap ng mahinahon, diplomasya. Ang purpose lang mapabilis ang pagdulas ng problema. Ayos ba? Hindi kailangan magmura ako, no? Para lang sabing matapang, at para mag-viral. Hindi po. Dito, pag tinawagan mo ako, sir, ako ang magmamakaawa para sa problema mo. No? At kailangan, sabihin ko lang sa'yo, magdasal ka, no, sa problema mo. Pag tinanong, bakit sir? Ang problema mo yun. Ako magdasal sa problema mo, ikaw hindi ka nagdarasal, tama? Ako makiusap, ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema. Na-solve ang problema, libre ang serbisyo. Ayos ba? Saan ka lalapit? Sa may bayan o libre? Libre. Okay. Ito. Naalala nyo ba si, Naalala nyo si Sara Balabaga? Naalala nyo? Yes, po. Okay. Ang tanong, ano si